May mga taong dumadating sa buhay mo na hindi mo inaasahang magiging mahalaga. Hindi sila dumarating bilang espesyal. Hindi rin sila agad nagiging bahagi ng puso mo. Minsan, nagsisimula lang sila bilang kaibigan. Ganun nagsimula ang lahat sa pagitan nila. Nagkakilala sila sa isang simpleng pagkakataon, isang araw na parang wala namang kakaiba. Pero habang tumatagal, parang naging natural na lang ang presensya ng bawat isa. Magkasama sa kape pagkatapos ng mahabang araw. Magkasama sa mga kwentong tungkol sa trabaho, pangarap, at mga problemang hindi nila masabi sa iba. Kapag may mabigat na dinadala ang lalaki, siya ang unang tinatawagan nito. Kapag may araw na parang hindi niya kaya ang mundo, siya naman ang unang hinahanap ng babae. Unti-unti, naging bahagi sila ng buhay ng isa't isa. Walang halong komplikasyon, walang halong drama, isang simpleng pagkakaibigan na totoo. Pero minsan, ang mga simpleng bagay ang dahan-dahang nagiging komplikado. Hindi agad napansin ng babae kung kailan nagsimula. Siguro noong mga gabing sabay silang naglalakad pa uwi habang nagkukwentuhan. Siguro noong unang beses siyang hinatid ng lalaki dahil umuulan. O siguro noong napansin niyang, kapag may magandang nangyayari sa buhay niya, ang unang gusto niyang sabihan ay ang best friend niya. At kapag may masamang nangyayari, siya rin ang unang gusto niyang makita. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang maliit na coffee shop, pinagmamasdan niya lang ang lalaki habang nagsasalita ito. Tawa ng tawa ang lalaki habang nagkukwento. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang tibok ng puso niya. Hindi iyon tulad ng dati. Hindi iyon tulad ng simpleng saya kapag kasama ang kaibigan. May kakaibang bigat. At doon niya napagtanto ang isang bagay na matagal na palang nangyayari. Unti-unti na siyang nahuhulog sa sariling best friend niya. Noong una, pilit niya itong itinanggi. Sinabi niya sa sarili niya na lilipas din iyon. Na baka sandali lang, na baka nadadala lang siya ng pagiging malapit nila. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi nawawala ang nararamdaman niya. Sa halip, mas lalo itong lumalalim. Kapag ngumiti ang lalaki, napapangiti rin siya. Kapag may problema ito, parang mas mabigat ang pakiramdam niya kaysa sa sarili niyang problema. At kapag naghihiwalay na sila sa gabi, may kakaibang lungkot na sumasama sa kanya pa uwi. Maraming beses niyang naisip na sabihin ang nararamdaman niya. Maraming beses niyang pinraktis sa isip niya ang mga salitang gusto niyang sabihin. Pero sa tuwing bubuksan niya ang bibig niya, may isang tanong na pumipigil sa kanya. Paano kung mawala ang pagkakaibigan nila? Paano kung magbago ang lahat? Paano kung lumayo ang taong pinakamahalaga sa kanya? At dahil sa takot na iyon, pinili niyang manahimik. Mas pinili niyang manatiling best friend kaysa mawala sa buhay ng taong mahal niya. Isang gabi, naglalakad sila sa isang park, tahimik ang paligid. Ang ilaw ng mga poste ay mahina pero sapat para makita ang daan. Umupo sila sa isang bench, pagod sa mahabang araw. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang lalaki. Alam mo, buti na lang best friend kita. Ngumiti ang babae, pero sa loob niya, parang may maliit na bahagi ng puso niya ang nabasag. Hindi dahil may mali sa sinabi ng lalaki, kundi dahil doon niya tuluyang naintindihan ang katotohanan. Para sa lalaki, best friend lang talaga siya, at wala nang higit pa. Sa gabing iyon, habang sabay silang naglalakad pa uwi, tahimik lang siya. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil may mga salitang mas mabuting manatiling lihim. May mga pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban, hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil minsan, mas mahalaga ang presensya ng isang tao sa buhay mo kaysa sa posibilidad na mahalin ka niya. At doon niya natutunan ang isang masakit na bagay tungkol sa pagmamahal. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sabihin. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay yung handa kang manahimik para hindi masira ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Kaya pinili niyang manatili, hindi bilang mahal, kundi bilang kaibigan. Mga love story na hindi nagtagumpay, pero nagbago ng babae. Tahimik, totoo, masakit. Gusto mo bang makatipid sa mga binibili mo? Bisitahin ang Smart Save to Shop, nasa comment section ang link.
Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-comment, at i-share. Malaking tulong po iyon sa amin. I-follow kami para manatiling updated sa mga bagong videos. Forever blessed. God bless. Ingat lagi.